Yahuwah Abba, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Walang maitutumbas sa kadakilaan ng iyong pag-ibig. Dahil po sa iyong habag at awa, kumilos ka upang hinirang kami maging mga anak mo. Salamat ng marami. Ikaw po maaasahan namin sa kabila po ng kaguluhang nagaganap sa bawat dako ng daigdig. Kami po ay nakasisiguro sa tuwing kami lalapit sa iyo, nakahanda kang magpala, magtumulong sa bawat isa sa amin. Nandito kaming mga anak mo. Salamat ng marami. Sinasamba ka namin. Nilaluwalhati ka namin. Ikaw nang bahala sa iyong mga anak. Makatanggap po kami ng iyong banal na espiritu. Ang aming kinalulungkot, nagkakasala kami sa iyo, nagkukulang po kami. Mahabag kang patawarin kaming lahat. Gawin po kaming karapat-dapat sa iyong paningin upang sa aming mga paglapit, ikaw pong aming mapapakinggan, nagsasalita sa aming puso't kaluluwa. Mag-aaral kami ng iyong mga salita bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan. Ama, gawin po kaming nakikinig sa lahat ng iyong aral. Makilos ang aming puso't damdamin. Maakay kaming lahat sa ganap na pagsisisi para ganap kaming makasunod sa lahat po ng iyong kautusan. Pakibasbasan ng iyong lingkod na maghahayag ng iyong mga salita. Naging maliwanag ang iyong mga aral. Pakinabangan po namin ang iyong mga salita. Panginoong Yahushua, ikaw po ang aming sinasamba. Halika po sa piling namin ngayon. Huwag po sana kaming mag-isa. Ikaw sanang aming makasama sa bawat pagkakataon ng aming pagsamba. Ama, pakibasbasan ng lahat ng iyong mga anak. Tanggapin po ang aming mga abuloy. Pagpalain at pasbasan ng kabuhayan ng iyong mga anak. Makapagpatuloy po na maalagaan namin ang mga pamilya namin. Sumasampalataya kami, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Sa kanyang
Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat muli tayong nakapagtipon upang isagawa ang ganitong mga pagsamba at pagpupuri sa ating Ama at sa kanyang dakilang anak. Kamakailan lamang ay pinagdiwang po natin yung tatlong kapistahan, yung Passover, Feast of Unleavened Bread, at Feast of First Fruits. Ngayon po sa susunod na linggo ay ipagdiriwang naman natin yung ika-apat na kapistahan. Ito po'y tinatawag na kapistahan ng mga sanlinggo o kaya Feast of Weeks sa Ingles. Ngayon, bakit po napakahalaga na ang kapistahang ito ay pag-ukulan natin ng paghahanda? Kailan po ba isinasagawa ang kapistahang ito at ano po ang kahulugan ng kapistahang ito? Magsimula po tayo sa ating pag-aaral dito po sa Levitico 23:15 hanggang 16, at kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw ng inyong dalhin ang bigkis na handog na inalog. Magiging 7 Sabat na ganap. Sa makatuwid bagay hanggang sa kinabukasan ng ika-7 Sabat, bibilang kayo ng 50 araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina kay Yahuwah. Binasa po natin ay kung paano po natin makukuha yung araw kung kailan po natin ipagdiriwang yung kapistahan ng sanlinggo. Ayon po sa ating binasa, meron po tayong dapat gawin. Ano po yun? Tayo po ay magbibilang. Mula po sa kapistahan ng tinatawag na first fruits, magbibilang po tayo ng 7 weeks o kaya 7 linggo. Kaya nga ang tawag po sa kapistahan ito, kapistahan ng sanlinggo. Kaya 7 weeks, ilang araw po yun? 7 times 7, yun ay 49 days. Doon po sa 50th day, yun po ang petsa o araw kung kailan po natin isasagawa yung kapistahan ng sanlinggo. Kaya dahil po magbibilang tayo ng mga sanlinggo, ang tawag po sa kapistahang ito ay kapistahan ng sanlinggo. Tinatawag din po itong Pentecoste sapagkat ang araw na ito ay yung 50th day mula po sa Feast of First Fruits. Pero para po madali ang pagkabanggit natin sa kapistahang ito, tawagin po natin itong Shavuot, which means weeks. Ito po ang tawag ng mga Israelita sa kapistahang ito. Shavuot ang kanilang tawag. Kaya ito po ang gagamitin nating pagtukoy sa kapistahang ito. Ngayon, ang kapistahang Shavuot ay napakahalaga sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang bayan. At ang dahilan kung bakit ito ay dapat paghandaan ay mababasa po natin dito po sa Deuteronomio 16 hanggang 17. Makaitlo sa isang taon na ang iyong mga lalaki ay magsisiharap kay Yahuwah mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanlinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo. At huwag silang haharap na walang dala kay Yahuwah. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na binigay sa inyo ni Yahuwah mong Diyos. Bakit po dapat lang paghandaan natin ang ating pagdiriwang sa kapistahan ng mga sanlinggo? Sapagkat noon po sa panahon ng bayang Israel, ito po ay talagang pinaglalagakan ng paghahanda. Bakit? Sapagkat kinakailangan yung pamilya o kaya yung nangunguna sa pamilya, pero madalas po sinasama ng mga lalaki, ng mga padre de pamilya ang kanilang buong pamilya sa mga kapistahan. Pero kung minsan naiiwan yung pamilya, yung lalaki lang ang pumupunta doon. Ang dapat natin malaman, dahil po kinakailangan yung paglalakbay, di kailangan po yung paghahanda. Sapagkat sa panahon noon, kapag ang isang lingkod ng Diyos ay maglalakbay, wala naman pong mga kotse, wala pong tren, talagang paglalagakan talaga ng sakripisyo yung paglalakbay. Kaya ito ay pinaghahandaan. Ano pang katunayan? Ito'y pinaghahandaan. Ang sabi rin sa talata, bawat lalaki ay haharap kay Yahuwah na meron pong dala
ito po ay dala na ayon po sa pagpapala na binigay sa kanya ng Yahuwah Aba. Sa makatwid, meron po siyang ibibigay bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Ama. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, ibig sabihin po ba tayo ay maglalakbay patungo sa Jerusalem? Hindi na po, sapagkat sa panahon natin ngayon, tinutupad natin yung pinakadiwa ng kapistahang ito, lalong-lalo na binabanggit na doong sa lugar na pipiliin tayo pupunta. Ano po ba ang dako o templong pipiliin sa panahon natin ngayon? Hindi po bang eklesiya? Hindi po ba tayo yun? Sa makatwid, yung dapat lang natin gawin para matupad yung pinakadiwa ng kapistahang ito ay magsagawa tayo ng convocation o kaya pagtitipon na pagsamba at doon ipapahayag natin ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Ama. Kaya hindi po ito karaniwan na pagsamba na sinasagawa po natin sa panahon ng Sabat. Ito po ay kapistahan. Bakit mahalaga at tanging pagsamba yung kapistahan? Sapagkat yung kapistahan ay tinatawag po na Moedim. Yung salitang Moedim, yun po ay takdang panahon. Kasi bago pa nilalang ng Diyos ang buong sanlibutan, meron na po siyang panukala. Meron na po siyang gagawin para po sa ikabubuti at kaligtasan ng tao. Ito po ay gagawin niya, sumusunod siya sa nakatakdang mga panahon. Meron pong ilang takdang panahon o Moedim. Meron pong 7, di ba? Yung 7 na yon, yung 7 Moedim o takdang panahon. Takdang panahon kung kailan gagawa si Yahuwah at si Yahusha. Kaya may gawain nakatakda ang Panginoong Diyos at ang kanyang anak na gagampanan sa panahon ng Moedim. Kaya pagka dumarating ang kapistahan, tayo po ay gumugunita at tayo rin po ay may sinasagawang pagsasanay sapagkat ang mga Moedim ay panahon kung kailan natin dapat ipagpasalamat yung ginawa ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Halimbawa, yung pong pinakaunang 4 na Moedim na tinatawag natin spring feasts. Yun pong mga takdang panahon na yon, meron pong ginawa si Yahuwah, meron din pong ginawa si Yahusha Hamasiyak. Ano po ang ginampanan ni Yahuwah Aba alang-alang sa kanyang bayang Israel? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Exodo 6:1-8. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako'y si Yahuwah at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan at kayo'y aking aariin na pinakabayan ko at ako'y magiging sa inyo'y Diyos at inyong makikilala na ako'y si Yahuwah ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo at aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at aking ibibigay sa inyo na pinakaman. Ako'y si Yahuwah. Ang binasa po natin ay ukol po sa mga pangako ni Yahuwah na kanyang gagampanan alang-alang sa kanyang bayan, ang bayang Israel. Bago po nagkaroon ng bayang Israel, meron pong pakikipagtipan na sinagawa si Yahuwah sa kanyang kaibigan. Ano pong pangalan ng kaibigan niya yun? Si Abraham, di ba? Meron siyang binanggit na walang hanggang tipan. Kaya nga, sa hinaharap mula po nung kanyang pinahayag na pangako sa kanya, mamanahin po ng mga descendants ni Abraham yung lupain, pangako. Pero alam natin, naging bihag sila saan? Sa Ehipto. Pero alam natin si Yahuwah, pagka nagpangako, sure na sure po yun. Matutupad po yun. Kaya nga meron siyang tinakdang Moedim.
Sa mga takdang panahon na yun, may isasagawa si Yahuwah Abba para po matupad yung kanyang mga pangako. Halimbawa, dito meron po tayong mababasa na 4 na mga pangako para sa kanyang bayan. Ano po yung unang pangako? Ang sabi po niya, ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. Kaya ililigtas sila mula sa pagkaalipin. Ano pa? Ang sabi, aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. Ano pa? Ang sabi, aariin na pinakabayan ko at ako'y magiging sa inyo'y Diyos. Sa makatwid, sila po'y gagawing bayan ng Diyos. Ano pa? Ang sabi po rito, aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng kanang kamay na aking binigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Mamanahin po nila yung lupain, pangako doon po sa Kanaan. Kaya dito po sa 4 na mga pangako ng Diyos, pangako ni Yahuwah sa kanyang bayang Israel, una, nakasulat po, tutubusin kita. Di ba? Ano pa? Papalayain kita mula sa pagkaalipin. Ano pa? Kukunin kita upang maging aking bayan. Dadalhin kita sa lupain. 4 na pangako na gagawin ni Yahuwah. Hindi po ba sa ating mga pag-aaral, kailan po ba natupad itong mga pangako ni Yahuwah alang-alang sa kanyang bayang Israel? Halimbawa, yung tutubusin kita. Kailan po ba natupad yon? Sa ating pag-aaral, natupad po yun sa panahon ng Passover. Yun pong dugo na pinahid po sa pintuan. Dugo ng Passover lamb. Yun pong ginawang pangtubos sa bayang Israel. Kaya noong dumating na yung kamatayan, dahil nga po sila ay natubos, meron pong dugo, yun po ay hindi po sila nadamay doon po sa kamatayan. It passed over them. Ito namang papalayain mula sa pagkaalipin. Kailan po ba natupad yan? Yun pong unleavened bread. Kaya nung dumating na yung kamatayan, si Faraon, narinig niya yung pagsigaw ng buong bayan ng Ehipsyo, pinalaya na niya yung bayang Israel. Kaya magkasunod po yun yung Passover tsaka unleavened bread. Kaya nga, tinawag na unleavened bread kasi wala ng panahon para yung tinapay ay tumaas. Kasi nagmamadali na po sila Pinaalis na sila ni Faraon. Kaya yan pong unleavened bread. Tapos meron pong binabanggit na kapistahan ng first fruits. Pero noong binigay ito kay Moises, ang sabi niya, ito'y matutupad lang kapag kayo nakarating na sa lupain. Pangako, kayo mga unang bunga, yun ang ibibigay ninyo sa kapistahan ng first fruits. Pero meron pang hindi sa ating yung 3 spring feasts doon sinagawa ng Diyos, di ba? Yung kanyang mga pangako. Pero meron pang isa na dapat natin alamin. Yun pong pangako na kukunin kita upang maging aking bayan. Kailan po natupad yon? Sa panahon po ng Shavuot. Panahon po ng Pentecostes o kaya panahon po ng kapistahan ng San Linggo. Kasi may dahilan May dahilan kung bakit po pinalaya ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto. Ano po yun? Para ang Israel maging kanyang bayan. Paano naging bayan ang Israel? Kung natatandaan po ninyo, noong kausap ng Faraon, si Moises. Sabi ni Moises kay Faraon, itong pinagagawa sa akin at pinagagawa sa iyo ni Yahuwah, palayain mo ang aking bayan, ang aking mga anak para makapunta sila doon po sa bundok. Aling bundok po yun? Bundok ng Sion, para doon po sila ay tatanggap o sila ay sasamba at gagawing bayan ng Diyos. Ano po bang nangyari? Noon pong 50th na araw pagkaalis ng Israel mula sa Ehipto. Ano po ang natupad? Nakarating po sila doon po sa Mount Sinai at doon po sa Mount Sinai nagkaroon po ng seremonya. Doon po sa panahon ni Moises, di dala-dala ni Moises
ang buong Israel doon po sa Mount Sinai. Yung karamihan ng Israel, nandun sila sa base ng bundok. Merong mga elders, umakyat ng kaunti. Pero doon po sa pinakapukpok, sino po? Si Moises. Tapos nagsalita ang Panginoon Diyos. Ano po yung kanyang sinalita at ano po ang kanyang ibinigay. Pakinggan po natin ang Deuteronomio dito po sa 9:10. At ibinigay sa akin ni Yahuwah ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos, at sa mga yaoy nasusulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ni Yahuwah sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan sa makatwid, yung pong napakinggan ng bayang Israel. Nung nandun sila sa bundok, nung nagsalita si Yahuwah Abba, sinulat po yun ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Ano pong tawag sa mga kautusan na ito? 10 commandments, yung 10 utos. 10 utos ng Diyos na dapat sundin ng lahat ng tao. Kaya yun pong araw ng Shavuot, yun pong sa araw na yun, binigay ng Diyos ang kanyang 10 utos, at sa araw na yun, ginawang bayan ang bayang Israel. Ginawang bayan ng Diyos sa makatwid sa araw po ng Pentecostes o sa araw po ng Shavuot, dahil yun po ang araw kung kailan po ginawang bayan ng Diyos, araw po yan ng paggunita sa pagbigay ng 10 utos at pakikipagtipan ng Diyos sa Israel bilang kanyang bayan. Kung meron po kayong pagkakataon, kung magagawa po ninyo, basahin po ninyo ang Exodo 19, Exodo 20, makikita po ninyo yung seremonya. Parang ano po yun parang wedding ceremony. Yun pong pinakakontrata ay ang 10 Commandments. Kaya nga ang tawag sa 10 Commandments ay witness, tablet of witness, pinakasaksi. Yun po yung paraan ng Diyos para makipagtipan sa kanyang bayang Israel, para ang bayang Israel maging bayan ng Diyos at maging representative ng Diyos para sa buong mundo. Kaya yun po pinaka birth date ng bayang Israel bilang bayan ng Diyos ay araw po ng Shavuot. Kaya mahalaga po ba yun? Opo, mahalagang mahalaga. Maging sa atin pinahahalagahan po natin sapagkat ang bayang Israel, yan ang tunay na bayan ng Diyos. Tayo po, nasa Eklesiya, kinabit tayo sa bayang Israel sa pamamagitan po ng Panginoong Yahushua. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala akong pakialam sa bayang Israel sapagkat ako ay kay Yahushua. Teka muna. Kung tayo po'y kay Yahushua, tayo po'y kinabit sa bayang Israel. Kaya kung ano po yung ginawa ng Diyos para sa Israel, dapat din pahalagahan natin. Kaya nga tayo po ay nagdiriwang Pinagdiriwang po natin itong tinatawag na Shavuot, pero meron pang isang dahilan kung bakit po dapat lang ipagdiwang natin ang Shavuot. Alam natin yung Shavuot, appointed times, hindi lang para kay Yahuwah, para rin kanino? Sa ating Panginoong Yahushua. Kasi si Yahuwah may ginampanan di ba? Yung sa first 4 feasts, si Yahushua kaya. Meron kaya siyang ginampanan doon po sa feast ng Shavuot. Sa ating mga nakaraang pag-aaral, sa bawat Moedim, Passover, unleavened bread, first fruits, Shavuot, trumpets, Day of Atonement, Tabernacles, may ginawa at merong gagawin sa hinaharap ang ating Panginoong Yahushua. Halimbawa, sa Passover, ano pong ginawa ni Yahushua? Namatay siya. Unleavened bread, nalibing siya. First fruits, nagpakitang buhay si Yahushua. Trumpets, babalik si Yahushua para kunin ang Ecclesia. Day of Atonement, babalik siya sa mundo para hatulan ang mga kumakalaban sa Israel. Tabernacles, maghahari ang ating Panginoong Yahushua. Yung kingdom, millennial kingdom, ay magsisimula. Pero doon po sa Shavuot, ano kayang ginawa ng ating Panginoong Yahushua? Kung bakit para sa ating mga tagasunod, mga alagad ng ating Panginoong Yahushua, yung pong araw ng Shavuot o araw ng Pentecostes ay mahalaga rin para sa atin.
Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Gawa 1:1-5. Sa aking unang aklat, isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Yahushua mula nang nagsimula siya sa kanyang gawain hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Matapos siyang mamatay at mabuhay muli, makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Yahushua, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, hintayin ninyo ang banal na Espiritu na pinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Ang binasa po natin dito po sa Gawa 1:1-5, dito nilalarawan yung gawain ng ating Panginoon Yahushua na kanyang gagampanan sa first 4 feasts. Ano po yung una? Yung Passover, sumasagisag po sa kanyang pagkamatay. Kaya nga sabi dito, namatay siya. Di ba? Yung Feast of Unleavened Bread, yung po ay patungkol sa kanyang paglibing. Pero, nabuhay siya uli at nagpakita sa marami. Yun po'y tumutukoy sa Feast of First Fruits. Pero meron din siyang binanggit dito na kanyang gagawin. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga alagad bago umakyat sa langit, ang sabi niya, wag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi niyo pa natatanggap yung bibigay ko sa inyo mula sa Ama. Ano po yun? Yung banal na Espiritu. Kaya 40 days bago siya umakyat. Di ba? Di 40 days pagkatapos siya umakyat, meron pang 10 araw. Pagkatapos nun, 50th day na. Nung 50th day na, ano pong tawag doon? Pentecostes. Yun po ang tawag sa Shavuot. Feast of Weeks, Feast of Harvest, yun din ang isang katawagan eh. Feast of Weeks, Feast of Harvest, Shavuot, at Pentecostes. Nung Pentecostes, ano po ang sinugo ng ating Panginoong Yahushua? Tuloy po natin ang pagbasa dito po sa Gawa 2:1-4. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Hinto muna tayo dyan, mga kapatid. Noon pong panahon ng Pentecostes, sino po yung nagtipon? Yung mga sumasampalataya. Sumasampalataya po kanino? Sa Panginoong Yahushua. Kaya, hindi porke ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Yahushua, hindi na nahuhulugan, hindi mo na pahahalagahan yung mga kapistahan. Katunayan, ito yung mga sumasampalataya. Araw ng Pentecostes, ano pong kanilang ginawa? Sila po'y nagtipon. Pinagdiwang nila yung Pentecostes. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos sila lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahan makapagsalita ng ganoon. Ano po ang nangyari sa panahon po ng Pentecostes? Nung nagtipon sila upang ipagdiwang ang kapistahang ito, ano pong ginawa ng ating Panginoon Yahushua? Yung kanyang pinangako sa kanyang mga alagad. Ano po yun? Isinugo yung pong banal na
Espiritu. Dahil po sinugo yung banal na Espiritu, ano ang nangyari sa lahat ng tumanggap? And meron silang mga nagawa na hindi po kayang gawin kung walang pagkasi ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, yun pong isang dapat nating gunitain at pahalagahan at pagpasalamat sa ating dakilang Diyos sa si Yahuwah at sa kanyang bugtong na anak ni si Yahushua. Ang dapat nating ipagpasalamat ay ang pagbigay ng kaloob ng banal na Espiritu. Yun po ang natupad doon po sa araw ng Shavuot. Sa Shavuot po, pagkatapos ng first fruits, kung nakikita po niyo yung pagsunod-sunod, Passover, namatay si Yahushua, unleavened bread, na ilibing si Yahushua, first fruits, nagpakitang buhay si Yahushua. Shavuot, yan po'y sinugo ni Yahushua ang banal na Espiritu. Bakit po'y sinugo ang banal na Espiritu? Para tayo ay maghanda sa mga gagawin ni Yahushua, sa mga hinaharap sa araw po ng trumpets, atonement, at tabernacles. Ibig sabihin, yun pong kapangyarihan, yung Espiritu Santo, yun po'y para sa atin, para tayo ay maging ganap sa pagtawag sa atin ng Panginoong Yahuwah. Sa makatwid yung Shavuot, ginugunita po natin yung pagbigay ng 10 utos at ginugunita din natin yung pagbibigay ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba, magkaugnay yun pong pagbigay ng 10 utos at pagbigay ng banal na Espiritu? Nung binigay ng Diyos ang 10 utos para sa kanyang bayang Israel, sila po'y naging bayan under the first covenant, yung unang kasunduan. Pero itong unang kasunduan, iyan po'y pinalitan ng bagong kasunduan, new covenant, di ba? Bakit po pinalitan yung first covenant with a second covenant? Kasi po, yung unang covenant, meron pong kakulangan. Ano po yung kakulangan? Yung pong 10 utos, hindi po. Ang kakulangan nun, yung kahinaan ng tao. Kaya sa bagong kasunduan, ano po ang maghahari para po tayo ay makasunod kung sa pinagagawa sa atin ni Yahuwah Abba? Pakinggan po natin ang Hebreo, dito po sa 8, 10 hanggang 12, sinabi pa ni Yahuwah, ito ang bagong kasunduan. Ang isang termino doon po sa bagong kasunduan ay New Testament. Diba? New Covenant. New Covenant. Sa panahon natin ngayon, nasa ilalim tayo na hindi na Old Covenant. New Covenant. Diba? Tayo po ay sa covenant na pinangunahan ng ating Panginoong Yahushua. Anong kagandahan ng New Covenant? Tayo po, bagamat makasalanan, dahil nga tinubos ang ating Panginoon Yahushua. Dahil sa dugo niya, tayo po, ang pagtuturing ng Ama sa atin ay walang kasalanan. Ibig sabihin ba, dahil tayo ay walang kasalanan sa pagtingin ni Yahuwah Abba, tayo ay magkakasala na? Hindi. Tayo po'y tinubos para tayo ay maging mga anak ng Diyos, at bilang mga anak ng Diyos na binigyan ng banal na Espiritu, ano ang dapat nating gawin? Anong ginagawa ng banal na Espiritu? Kung tutuloy po natin ang pagbasa, itong bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na yon, itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan pang turuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin si Yahuwah, sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Ang binasa po natin ay ang gawain ng banal na Espiritu sa isang sumusunod sa ating Panginoong Yahushua. Kasi kapag tayo po binautismohan kay Yahushua, kasama na tayo sa bagong kasunduan. Tatanggapin natin ang banal na Espiritu. Anong ginagawa ng banal na Espiritu? Iyon 10 utos, yun po'y sinusulat sa ating isip at sa ating puso. At tayo ay maaakay sa pamamagitan po ng bagong diwa na gusto pong mahalin si Yahuwah. Yun ang umpisa sa gawain ng banal na
Espiritu. Darating ang panahon sa Millennial Kingdom, matutupad yung pinakailalim na gawain ng banal na Espiritu. Sipin niyo po ang sabi, hindi na kailangan turuan pa yung mga kababayan, yung mga o mga kapatid, sapagkat alam na nila di ba? Magiging mas matindi yung epekto ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya sa panahon natin ngayon, dahil po tayo ay nakatanggap ng banal na Espiritu, dahil po sa kaugnayan natin sa ating Panginoon Yahushua, tayo po ay nasa tinatawag na eklesiya o kaya assembly. At doon pong araw ng Pentecostes, yun po'y pagpapatotoo ng Diyos na ang eklesiya ay bayan ng Diyos. Kaya noon sa Mount Sinai, ginawang bayan ng Diyos ang Israel dahil binigay yung pong 10 utos. Ang eklesiya naging bayan ng Diyos sapagkat isinulat yung 10 utos sa kanilang puso sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya tayo po naging bayan din ng Diyos. At dahil po tayo bayan ng Diyos, at dahil po tinanggap natin ang banal na Espiritu mula sa ating tagapagligtas ni si Yahushua, ano pong inaasahan sa atin? Pakinggan po natin ang nakasulat po dito sa 2 Korinto 3:2-3, hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso, sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin, at hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Ano bang inaasahan sa atin? Dahil tayo po ay pinagkalooban ng banal na Espiritu, dahil sa ating kaugnayan sa ating Panginoon Yahushua, ang sabi po, dapat yung paraan ng ating pamumuhay ay nahahayag yung gawa ng Panginoon Yahushua na pagsulat sa ating puso ng mga kautusan ng Diyos. Kaya yun pong yung pamumuhay natin, iba. Yung pamumuhay natin, banal. Hindi po ibig sabihin na dahil tayo po ay tinubos ng dugo ni Kristo, meron na po tayong lisensya para gumawa ng kasalanan. Hindi Yung pagtubos sa atin ng Panginoon Yahushua ay ang dahilan kung bakit tayo nakatanggap ng banal na Espiritu. Anong layunin ng banal na Espiritu? Para tayo ganapin. Para tayo lalong maging katulad nino ng Panginoong Yahushua sa ating pamumuhay. Kaya inaasahan talaga ng Panginoon Yahushua na dahil sa ating pamumuhay, hayag na tayo ay kay Kristo. Para ang iba ay maakay at maakit din. Kasi ang gusto po ng Panginoon Diyos, kung naaalala po ninyo, nung hinirang niya ang bayang Israel, panahon pa nga lang ni Abraham, ang panukala ng Diyos mula sa Israel dahil sa kanila pinakamodel ng righteousness, maakit ang buong sanlibutan. Sa panahon natin ngayon, ang inaasahan ng Panginoon Yahushua, dahil sa paraan ng ating pamumuhay, makikita ng sanlibutan yung kaliwanagan ng ating pamumuhay dahil tayo nakasusunod sa kautusan ng Diyos, at dahil doon maakit ang marami na sumampalataya din sa ating Panginoong Yahushua. Kaya yan po isang palatandaan ng mga nakatanggap ng banal na Espiritu. Kasi hindi po lahat makakatanggap niyan. Maaaring sabihin ng iba, ako po'y sumasampalataya. Pero kung hindi galing sa puso, kung hindi tayo committed, hindi po natin matatanggap ang banal na Espiritu. Ang katunayan na tayo po nakatanggap ng banal na Espiritu, yung bunga. Kung walang bunga, hindi mo natanggap. Kaya yung bunga ng Espiritu dapat makita sa atin. Ano pa ang ikakikilala ng isang lingkod ng Diyos na totoong nakatanggap ng banal na Espiritu? Pakinggan po natin ang Jeremias 32:28 hanggang 41. Magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Bibigyan ko sila ng pagkakaisa sa puso at hangarin sa buhay.
upang sambahin nila ako magpakilanman para sa sarili nilang kabutihan at sa kabutihan ng mga ang kanila. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila na patuloy akong gagawa ng mabuti sa kanila. Bibigyan ko sila ng hangaring gumalang sa akin para hindi na sila lumayo sa akin. Kagagalakan ko ang gawan sila ng mabuti at buong puso ko silang patitirahin sa lupain ito. Ano po ang isa pang palatandaan ng isang lingkod ng Diyos na nakatanggap ng banal na Espiritu? Magkakaroon po sila ng iisang hangarin mula sa kanilang puso. Ano po yun? Na sumamba kay Yahuwah magpakailanman. Kaya po hindi tayo nagtataka, bagamat wala na po tayo sa isang kapilya o sa isang institusyon kung saan minomonitor ang ating mga pagsamba. Ikaw ba'y nakasamba, kapatid? Pag hindi ka nakasamba, dadalawin ka ng may tungkulin. Mga kapatid, yung ginagawa natin pagsamba ngayon, kapag hindi ba kayo nakadalo, meron bang kumakatok sa iyong pintuan at humihingi ng paliwanag? Wala. Bakit? Bakit tayo sumasamba? Bakit nananalig tayo sa pagsamba kahit walang nagbabantay sa atin? Nanggagaling kasi yan sa ating puso. Nandito po kayo ngayon, sumasamba. Kayo po ba'y pinilit? Meron bang nagsabi sa inyo at nagpaalala, sumamba tayo? Walang masama magpaalala, mabuti yun. Pero kung tayo sumasamba lang dahil may nagpaalala, baka hindi pa natin natatanggap ang banal na Espiritu. Sapagkat kung tunay natanggap natin yung banal na Espiritu, magkakaroon sa puso natin ng isang matinding hangarin. Di kailanman mapipigilan tayo sa pagdalo ng pagsamba. Hanap-hanapin natin yon. Kapag hindi tayo nakasamba, ang pakiramdam natin may kulang sa akin. Hindi tayo makapakali sapagkat alam natin, hindi natin nagampanan yung hinahanap ng ating kaluluwa. Hanapin si Yahuwah, hanapin si Yahushua HaMashiach. Kaya mga kapatid, ito po ay dapat nating pangako sa Diyos. Ano man ang mangyari, hindi tayo titigil sa ating mga pagsamba. Napansin po ninyo, ang sinabi ni Yahuwah sa mga nakatanggap ng kanyang banal na Espiritu, ang sabi niya, siya po'y gagawin niyang matinding hangarin niya, magiging kagalakan niya, na gumawang mabuti para sa atin. Ito na rin ang ating naramdaman. Ito na rin ang ating naranasan sa kabila po ng mga maraming nangyayari sa mundong ito. Lahat po tayo pinagpapala ni Yahuwah. Tayo po'y nasa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Binabantayan tayo. Pinagmamalasakit tayo. Minamahal tayo ni Yahuwah. Pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu. Ano lang ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, iisa lang ibig sabihin nito. Lahat ng kanyang pinanukala na naka-outline dun po sa Muedim, natutupad. Kaya yung mga matutupad pa sa hinaharap, walang pag-aalinlangan. Matutupad lahat yon. Sapagkat lahat ng kasaysayan ng mundo sumusunod sa panukala ng Diyos. Ano man ang gawin ng tao, sino mang hari, sino mang may kapangyarihan, ano man ang gawin ng dyablo, hindi mapipigil yung panukala ng Diyos na nasa pailalim ng Moedim. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, walang makapipigil. Kung gagawa siya, sino pong hahadlang? Wala. Kung tayo po'y sumasampalataya doon, ano po ang ating maaasahan? Pakinggan po natin ang mga huling talata ng ating babasahin ngayon. Roma 8:26 hanggang 28. Pinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung anong dapat natin ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang naisabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu
para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kung akin pong babasahin, ang lahat ng mga natupad sa kasaysayan ng mundo, lahat po yon lumalapat sa panukala ng Diyos. Merong mga pagkakataon, nakikita natin mga masasamang nangyayari sa kasaysayan ng mundo. Pero pag kumilos ang Diyos, nung kumilos si Yahuwah Abba, kahit yung mga pagkakasala ng tao, kahit na yung mga nangyaring masasama, anong nagagawa niya? Nagagawa niya na kahit pa sa mga kasamaang ito, merong mabuting nangyari sapagkat kontrolado niya ang history, kontrolado niya ang kasaysayan, kontrolado niya ang buong mundo. Ang magandang balita, mga kapatid, kung tayo sumasampalataya na lahat ng mga mangyayari pa susunod sa panukala ng Diyos, ang kagandahan noon, lahat ng mga mangyayari sa ating buhay, ganun din ang ating maaasahan. Sapagkat ang Diyos kumikilos, gumagawa, hindi lang para sa kabuuan ng kanyang bayan. Ang Diyos ay isang personal na Diyos. Kilala niya yung mga tinawag niya. Kilala niya ang ating pangalan. Kilala niya ang nasa puso, ang nasa isip natin. Alam niya kapag tayo umiiyak, bilang niya ang lahat ng ating mga iniisip. Ang totoo, araw-araw, iniisip tayo ng Diyos. Kaya kung ang mga nangyari sa kasaysayan ng mundo, kontrolado niya at alam niya, lalong-lalo na tayong mga anak niya. Hindi lang po tayo tao sa kanyang paningin niya. Tayo po'y mga anak niya na pinagmamalasakit, minamahal. Kaya anong dapat natin gawin? Kung tayo po ay dumaraan sa mga matitinding pagsubok, huwag natin kalilimutan, pinagkalooban na po tayo ng banal na Espiritu. Dahil sa banal na Espiritong ito, anong magagawa natin? Makakalapit tayo sa Ama. Kahit hindi natin alam kung anong sasabihin natin. Ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu na, ang mamamagitan para sa atin, kukunin yung nasa puso natin at dadalhin sa Ama. At ang Ama naman mula sa Espiritu Santo, ipadadama ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamalasakit para tayo mamalaging matatag, makapagpatuloy sa ating mga gawain. Kaya dapat lang, mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Ama yung kanyang gawain, yung kanyang mga panukala, sapagkat kasama tayo sa kanyang mga panukala para sa kanyang kaligtasan. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah, salamat ng marami sa iyo. Sino ba kami para tumawag sa iyo na Ama? Aba, ikaw po ang nagsimula ng lahat. Kahit alam mo ang mga pagkukulang namin, kahit basa mo ang mga isip namin, kahit dinig mo ang mga tibok ng aming puso, kahit po kami mahihina, minahal mo pa rin ang iyong mga anak. Isinugo yung bugtong na anak para kami po maging mga anak mo. Salamat ng marami. Pinagkalooban mo kami ng banal na Espiritu. Kaya po, nandito kami ngayon. Sumasamba sa iyo. Ito ng aming kaligayahan. Kung walang pagsamba, paano na ang aming kaluluwa? Gusto ka namin purihin. Gusto ka namin pasalamatan. Pag nag-iisa po kami, Ama, ikaw ang aming naiisip palagi. Kaya kapag lumalapit kami sa iyo at nagmamakaawa, humihingi na ikaw ay magpagaranas, nawa dinggin mong yung mga anak, para lalo po kaming maging matibay sa aming pananampalataya. Malapit na po ang kapistahan ng Shavuot,
ginagayak namin ang aming sarili. Salamat ng marami sapagkat ginawa mo ng lahat. Wala po kaming maidadahilan. Ikaw po, maaasahan namin. Kaya akitin po kami sa ganap na pagbabagong buhay. Makita mo kaming namumuhay sa isang marapat na paraan. Panginoon na Yahushua, ikaw pong Hamashiach, ikaw pong tunay na Mesiyas. Salamat sa iyong sakripisyo. Bigyan mo po kami ng pagkakataon ngayon na lumapit sa iyo at maglambing. Matanggap namin ang iyong pagsasama. Kanina pa, binubulong namin sa iyo ang mga iba't ibang dinadala namin. Ang ilan nagkakasakit, mabibigat na karamdaman. Yahushua, ikaw po ang pinakadakilang manggagamot. Mahawa kang magpagaling sa bawat isa sa amin. Akayin mo kami sa tunay na pananampalataya. Matuto po kami sa lahat ng iyong mga aral. Ama, pakibasbasa ng aming mga mahal sa buhay. Lahat po kami makinig sa iyong tinig. Kaming lahat magkamit ng iyong pangakong kaligtasan. Sumasampalataya kami, Ama. Tininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Ruach Kodash, sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, mamaya ay sisimulan po natin o ipagpapatuloy po natin ang ating children's ministry. Kaya mamayang gabi, 11:30 p.m. at 11:30 a.m. bukas po PST o Pacific Standard Time. Next week po, isasagawa natin ang ating Feast of Weeks. Ito po ay isang schedule lang sa Ingles, May 18, 2024 at 4 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay in-person gathering din sa lahat ng mga nasa Northern California area. Kung kayo po ay makakadalo, lalong mabuti po sapagkat sa tuwing kayo po ay nakikita namin ng personal, sumasaya po tayong lahat. Kaya sana po yung pong maaaring yung pong pwede pumunta ay makasama po natin sa ating pagtitipong ito. At meron din po tayong sasagawang preparatory prayer mula po this coming Monday hanggang Friday, 7 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Halina't kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal.